Ano ang sigaw ng longest running noontime show dito sa Pilipinas na Itbulaga? Bawal? Judgmental! Kaibigan, isa lang yan sa maraming tawag ng Diyos at ng simbahan sa atin, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Halika, pagnilayan at pag-usapan natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw! Ako muli si Adrian Bondok. Lunes, ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Sa ating napakaikling ebanghelyo mula kay San Lucas, ay tinatawag tayo ng Diyos na maging mahabagin gaya ng ating Ama sa langit. Tayo na Kristiyano, tayo na sumusunod sa Diyos, tinatawag tayong gayahin ang habag ng Diyos. At sa ating pagbasa sa araw na ito, hayaan niyong magbigay ako sa inyo ng 4 na pwede nating gawin para magaya natin ang habag o ang awa ng Diyos. Ready? Number 1. Sabi nga natin, bawal judgmental ha, huwag humatol. At tandaan kaibigan, itinaas ni Kristo ang antas. Ang pagiging judgmental, hindi na lang yan nangyayari kapag lumabas sa bibig mo ang iyong hatol sa iyong kapwa. Kahit nasa isip pa lang yan, kung hinatulan mo na, ginudge mo na ang iyong kapwa, ay mali na rin ito. So, ngayong panahon ng Kwaresma, bawal judgmental ha, linisin natin ang ating pag-iisip. At iwasan natin ang paghatol, pagiging judgmental sa ating kapwa, sa ating mga kaopisina, kasama sa parokya, kapitbahay natin, kahit na nga kapamilya at kamag-anak natin. Bawal judgmental, kaibigan. Pangalawa, bawal magparusa. Baka kasi meron sa atin na gigil pa ring makaganti sa sakit na dinanas na binigay sa atin ng ating kapwa. Baka meron pa dyan, kaibigan, na nais mo pang gumanti, magparusa dahil sa sakit, dahil sa tinraidor ka, dahil hindi naging tapat ang iyong kapamilya sa iyo. Kaibigan, ipasa Diyos na ang paghahatol, ipasa Diyos na ang pagpaparusa. At tandaan, ang Diyos ang dakilang hukom. Siya lamang ang pwedeng humatol at magparusa sa ating lahat. Tayo, makasalanan tayo. Marapat lang tayong hatulan ng kamatayan ng Diyos. Tayo, makasalanan, marapat lang tayong parusahan ng Diyos. Ngunit inako ni Kristo ang parusang dapat sana ay atin. Yan ang tunay na awa, yan ang tunay na habag, yan ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Yan ang dapat nating gayahin, kaibigan. Pangatlo, magpatawad. Kaibigan, buksan ang puso. Baka may natitira pang hinanakit dyan sa iyong kapwa. Baka mayroon pang natitirang sakit ng loob dahil sa ginawang mali ng iyong kapwa sa iyo. Ngayong panahon ng Kwaresma, ang tawag ng Diyos, magpatawad. Tandaan ang dinadasal natin, di ba? Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa aming kapwa. Pinatawad tayo ng Diyos. Marapat lamang na magpatawad tayo sa ating kapwa. Gaano man ito kahirap, kaibigan. Kwaresma ngayon. Praktisin natin, gayahin natin ang habag ng Diyos. Magpatawad. Pang-4 at panghuli, magpakita ng kabutihan sa ating kapwa at maging mapagbigay. Isipin mo ngayon, kaibigan, ano kaya ang isang simpleng bagay
Hindi kailangang malaki, hindi kailangang gumastos. Isang simpleng bagay, kahit maliit, na pwede mong gawin sa panahon ng Kwaresma para ipakita ang kabutihan mo sa iyong kapwa. Para ipakita mo ang pagiging mapagbigay sa iyong kapwa. Ano kaya? Isipin at gawin yan sa panahon ng Kwaresma. Tandaan kaibigan, nasa pangalawang linggo pa lang tayo ng Kwaresma. 6 na linggo ito. Marami pang panahon para gayahin natin ang habag, ang awa, at ang pag-ibig ng Diyos. Huwag humatol, huwag magparusa, bagkus maging mapagpatawad at maging mapagbigay. Yan ang isama mo sa iyong panalangin ngayong araw nito kaibigan at ialay mo ito sa Diyos bilang iyong pakikiisa sa paggunita ng kanyang habag sa panahon ng Kwaresma. God bless you, kaibigan.